premyesong maaaring mapanalunan ngayong gabi dito sa Let's Ask Pilipinas. At ito ang ating host, Aga Mula. Thank you! Third night! Magandang gabi mga kapatid! Get ready for another fun night dito sa game show kung saan ang bayan ang siyang may hawak ng sagot. Ito ang Let's Ask Pilipinas! Yes! Grabe ka! Alam mo, dito sa ating game show, ito pakinggan nyo to ha, dito sa game show na to, walang scholar, walang dropout, patas ang labanan dahil survey-based ang ating mga tanong. At galing mismo sa kapwa Pinoy ang sagot. Kaya kung kabisado ninyo ang iniisip ng Pinoy, pwede ka dito. So paano ba nilalaro ang Let's Ask Pilipinas? Watch this. Meron tayong 3 rounds at isang jackpot round kung saan hula ng mga contestant kung anong opinion ng mga Pinoy. Ang bawat tanong ay may money value. Sa round 1, 2,000, 4,000 at 6,000. Sa round 2, 8,000, 10,000 at 15,000. Sa round 3, 20,000 at 35,000. 100,000 pesos ang makukuha kung perfect ang score. Pagdating sa jackpot round, pwedeng i-bet ng winning contestant ang kahit anong halaga sa kanyang winnings. Idadagdag ito sa kanyang winnings kung tama ang sagot. Ibabawas naman kung mali. Kung mag-all-in at tama ang sagot, times 5 sa kanyang total winnings. A perfect score of 100,000 pesos ay 500,000 pesos. Connect, answer, and win. Dito lang sa Let's Ask Pilipinas. Ito nyo na, di ba? Simple lang. Alam mo, ang isa pa maganda dito, di na kayo pupunta sa studio. Wala nang pila-pila kahit nasaan ka. Sabi ko nga, kahit nasa bukid ka, sa bundok, sa taas, sa ilalim, sa banyo, sa kotse, kahit saan, ang importante lang, meron kayong internet connection. Nako, nababadal ako. Ang daming magagandang babae dito sa studio ngayon. At saka sigurado dyan sa mga bahay ninyo, madaming nanonood. Kaya kung nagkakaproblema ang buong Pilipinas sa internet connection, dahil po lahat po ay pumapasok na dito po sa TV5 para sumali sa Let's Ask Pilipinas. Grabe talaga! First day natin si Bayani nakapag-uwi ng 280,000. Second night natin nag-wager sa 100,000 ng 30,000. So nakapag-uwi siya ng 70,000. Ngayon tignan natin. Sana gusto ko isa sa kanila makapag-uwi ng 500,000 pesos. At since it's our third episode, mga kasamahan ko pa rin sa industriya ang makakasama natin. Ang swerte ko naman. Maraming salamat talaga sa inyo. Pakilala na natin sila. Kay Brosas! Direct Joey Reyes! Gary de la Merced! Lord Mejia! Thank you very much, guys. Maraming salamat. Direct, thank you for joining us. Really, appreciate it. Thank you, Kay. Salamat sa oras. Gabi, napakaganda mo. Hala. Ba't ako hindi? Ito. Sa mga hindi nakakaalam po, si Gary de la Merced is a car racer. So I'm just curious, do you still race up to now? Yes, I do. Paano yan kung kumakarera ka parati, sasanay ka sa mabilis, tapos araw-araw naman nasa EDSA ka? Actually, baliktad ako pagdating sa... Alam kong it sounds really weird, pero mabagal ko mag-drive. Pero yun ang tama, feeling ko yun ang tama talaga eh. Lahat ng karerista, kahit ng mga nagmumotorsiklo, kung gusto nyo magmabilis, pumunta kayo sa racetrack. Pagdating sa kalsada ng pampubliko, sumunod tayo sa batas. Tama? Galing! Yes! Okay, so ready na kayo? Ready? Tandaan nyo to ha? Ready na. Yes. Okay, for every round, isa sa inyo ang magpapaalam. Kaya galingan ninyo, okay, ang pagbunso sa mga Pilipino. Ready? Ready na. Okay, so ganon, oras na para magpakitang gilas. Let's Ask Pilipinas! Woo! Ang unang tanong worth 2,000 pesos. Ang mga posibleng sagot, zipper, butones. At ang tanong, ito ang unang isinasara pag nagsusuot ng pantalon ang nakakarami. Answers up! Alright, let's start with Kay Brosas. Kay, what's your answer, Kay? Dito. Zipper! Why?
Bakit? Hirap na hirap ako sa tanong. At mahirap talaga to. Henyo. Isa akong henyo. Zipper ang sagot niya. Okay, thank you very much. Now let's ask Direct Joey. Direct Joey, what is your answer? Zipper o butones? At bakit, ha? Para sa katulad ko na medyo pa may natitirang bilbil, ay mas madali talaga at mas mabilis iakyat ang zipper bago mo siya ibutones ang pantalong. Kaya ang choice ko ay zipper. Madali mo magtagal ng butones sa zipper? Mas madali ang zipper kesa sa butones, maniwala. I believe you. Okay, let's ask Gabby de la Merced. What's your answer, Gabby? Okay, medyo na-stress ako kasi ako lang sumagot ng butones. Butones! Kung ako tatanungin nyo, ako, unahin ko butones talaga eh. Butones, tapos zipper. Anyway, tignan natin. Tignan natin to si napakabait. Pwede tignan. Napakagwapo. Ginagalang-galang sa buong Pilipinas, Long Mejia. Long Mejia, what's your answer at bakit? Siyempre, papaliwanag ko muna. Naipit na ako nito eh. Ng butones? Naipit na ako nito. At talagang ito, madalas ito ang ginagamit talaga to. Ito, ayun. Zipper. So, tingnan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Zipper, 65%! Okay, so game process. It's 2,000, Joey 2,000, Long Mejia 2,000. Gabi, don't worry. Don't worry, Gabi, meron pa. And here's your second question, worth 4,000. Ang mga posibleng tamang sagot, talaba, soup number 5. Ito ang tanong. Ayon sa mga lalaki, ito ang mas mabisang aphrodisiac. Alam ni Long yan. Tsaka ni Direk. Answers up! Si Direk, ang bilis, aphrodisiac. Long, ang bilis din. Okay, unahin natin si Direk Joey Reyes. Okay, garantisadong mabisa dahil kahit yung isang choice, kahit gaano mo kainin, hindi pa rin nakakagarantisa ng epekto. Pero ito, nasisiguro ko, I've tried it. Soup number 5. Thank you, Direk. Soup number 5. Gabi, aphrodisiac. Soup number 5, talaba. Para sa akin ay talaba. Iba na naman ang sagot niya! Ang galing mo talaga, talaba. Minority ata ako dito. Hindi, bakit talaba? Why? Alam mo yun, isip ko talaba, yan yung mas Parang- pipiliin ng lalaki. Hindi ko talaga alam eh, pero... Hindi, talaba ang gusto ng lalaki. Hindi! Talaga naman eh! Asar talaga ang talaba. Tingnan natin, malalaman natin mamaya. Thank you very much, Gabi. Let's ask ang presidente ng Aphrodisiac, Long Mejia. Nagtataka naman ako. Puro parang natutugma sa akin ang mga katanungan. Puro sa'yo talaga to. Oo. Alam mo bang ito talaga ang almusal pa na tinitira ko na ito. Kaya ito sagot ko. Soup number 5. Thank you, Long. Kay, ano ang iyong sagot? Kasi nga, ito yung rekta na eh. Kumbaga pag kinain mo to, ang apekto dun mismo sa kinain mo. Parang gano'n. Di soup number 5. Okay, soup number 5, sila yung tatlo. Again, si Gabi de la Merced, talaba. Ang sagot, let's ask Pilipinas. Soup number 5, 79%. Gabi, what's going on? Minority talaga ako. Dahil kaya bang humabot because meron pa tayong third question dito worth 6,000 pesos. Ang mga posibleng sagot. Gabi, listen. Maganda ka. Ano ba yan? Sorry, Kay, maganda ka naman. Ikaw. Ayun. Tara, so sorry. Mga posibleng sagot. Malakas, maghilik. Malikot, matulog. Tinanong namin ang mga misis, pagdating sa kama, nayayamot sila kay mister dahil malikot matulog o malakas maghilik. Answers up. Ito, gusto ko to. Uunahin ko to. Gabi de la Merced, what is your answer? Okay. Sige. Feel ko na to. Okay. Malakas maghilik. Malakas maghilik. Oo. Ha? Feeling mo, bakit? Bakit feeling mo malakas maghilik? Maghilik, meron na akong naranasan na parang motor, meron akong naranasan na parang kiniibang bahay. Ay, grabe. Parang dahil mo nakatabi, ha? Parang may motor, may barko, ano ba yan? Pwede mo mag... Okay, Gabi. Thank you very much, Gabi. Long, Oy! anong sagot mo? Ay, nako.
Marami na ako nakatabi nito. Barkada mo rin, barkada natin. Ang lalakas makinig nito. Malakas magilig. Oo. Yun ang nakaka-istorbo talaga. Nakaistorbo. Okay, thank you. Kay Brosas. Ako kahit wala ako nakakatabi, parinig, di ba? Oo, daman-dama ko to eh. Dapat daw kasi humihilik. Okay, malakas humilik. Thank you. Direct Joey Reyes. Ako naman hindi ko na kailangan na magkaroon ng katabi. Dahil ako mismo nagigising sa sarili kong lakas maghiling. Kaya alam mo, nakakairita yun. Nagigising ko sarili ko. Okay, thank you, Direct. Maraming salamat. Tignan natin ang sagot. Let's Ask Pilipinas. Malakas maghilig. 64%. Gabi, tumama ka rito. Pero hindi ka na nakahabol. But thank you very much, Gabi. 6,000 pesos. Malakas sumilik. Maraming salamat sa'yo. Gabi, I'll see you soon. Okay, thank you. Papa, kaya ako na lang ang maganda. Woo! Wala. So sino kaya ang mga susunod na magpapaalam? The fun continues when we return dito lang sa Let's Ask Pilipinas! At patuloy ang saya dito sa Let's Ask Pilipinas. Nagpaalam na si Gabi. So now, tatlo na lang ang maglalaro para umabot sa ating jackpot round. So let's proceed with round 2. Kay Brosas, Direct Joey Reyes, Hello. Joe Mejia. So far, lahat kayo tatlo perfect score. But remember, sa round na to, merong isang ma-eliminate. So galingan natin. Okay? Yes. Okay, ready? So this is question number 4, worth 8,000. Tatlo na ang mga posibleng tamang sagot. So ang mga sagot, bahay, kotse, sariling hardware store. At ang tanong, sabi ng mga karpintero, ang unang pagkakagastusan nila kapag nanalo ng 10 million ay... Karpintero ako, uunahin ko muna kanin. Answers up! Okay, let's start with sa maganda at sexy Kay Brosas. Kay, No. talaga naman Wala eh. ka rin kasing shorts. Alam mo na. Oh, what's your answer, Kay? Balur? Bahay? Bahay, pakita mo! Bahay, bata. Bakit bahay? Dati rin kasi ako karpintero. So, kasi yun ang gagawin ko. Okay, let's ask. Direct Joey Reyes. Kahit sino naman tao at anumang profesyon, kapag dating sa seguridad at makakuha ka ng 10 million, I think ang unang pipiliin niyang gawin ay bumili ng kanyang sariling bahay. Bahay. And Long Mejia. Yes. Kung may 10 million ang isang karpintero, anong unang bibiliin bukod sa ikaw? Oh, bukod sa may bahay. Siyempre, talagang yan, laging priority yan. Laging pangarap ng bawat Pilipino ang magkaroon ng sarili. Bahay. Okay, tige, alamin natin ang sagot. Let's Ask Pilipinas. Bahay, 93%. Okay. So, tige 20,000 pesos na kayo. So, let's go now sa question number 5 worth 10,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, movies, music, games. At ang tanong, ano ang kadalasang dina-download ng mga teenager? Tanungin natin ang audience ha, kasi puro mga teenagers ang nandito. Ano sa tingin nyo? Movies, music, games? Bali ako. Music, tingnan natin. So let's start with Joey Reyes. Direct Joey. Kami mga kabataan, natural lang sa amin na mag-download. At alam mo naman sa mga panahon ito, mahal-mahal na ng mga audio CD, hindi ba? At saka sa dami ng mga music na available. Alam mo, dina-download namin kung di pa talaga music. Di ba mga dudes? Alright, good answer. Let's ask si Long. Long, Ayan na. mga teenager to, dami mo yan. Oh, dito na ako kinabahan sa lahat ng katanungan. Ano? Bilang sa mga anak ko, nakikita ko palagi nilang dina-download ito, games. Games? Pwede rin, ano? Kay Brosas, ano ang sagot? Ito talaga, hula lang. Bahala na kasi ako lahat, dina-download ko yan. Oh. Bahala na. Games! Games! Tignan natin. Excited ako dito. Ang sagot, Let's Ask Pilipinas. Music, 73%! Si Long, meron
20,000, si Kay may 20,000. So, meron pa tayo. Sixth question natin. Habol pa tayo, ha? This next question is worth 15,000 pesos. Long, Kay, ito na pagkakataon nyo, ha? Last question for the round. Ang mga posibleng tamang sagot: sanitary napkin, sabon na may gluta, pregnancy test. At ang tanong, ito ang pinaka nakakadyahing pinabibili ni Mrs. kay Mr. Sanitary napkin, sabong may gluta, pregnancy test. Answers up! Ang bilis ni Long. Long, ikaw ang mauna rito. Biyahe. Takpay una mo. Ikaw ang mauna ngayon. Okay, worth Saan ka mapabili 15,000 nito? pesos. Ano ang pinabibili sa'yo ni Mrs. na nakakahiya, na nahihiya ka? Tsaka ayaw ko sumunod pag ito inuutos niya. Ano siya? Ito. Sanitary napkin. Bakit? Bakit nakakahiya? Pabili mo na lang ako sandwich na may ketchup pero huwag mo kumabili. Sabi sa may ketchup. Okay, thank you. Kay Brosas, ano ang iyong sagot? Ay, ako feeling ko sure ako dito. Feeling ko lang, as usual, yung tanong naman, may asawa na naman. Nakakadya ba kayo? Sabi na kita! Sorry. Sanitary napkin kay Kay Brosas. Kahit wala siyang asawa, feeling niya yon. Pero tama naman yan eh. Hindi naman kailangan ikaw kung ano yung pulso ng Pilipino, di ba? Ng Pilipinas. Okay. Joey Reyes, direct, what's your answer? Ako, hiyang-hiya ito pag yung girlfriend ko, ito pinabibili sa akin eh. Kaya ito ang pinili ko. Kaya, ano ba masama naman sa pregnancy test? Normal lang sa amin yun, hindi ba? At saka yung gluta, okay, gusto niyang pumunti. Pero nahihiya ako kapag pinabibili ng shot tapos sa akin ang sanitary napkin. So silang tatlo ang sinagot, sanitary napkin. Tignan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Sanitary napkin. Joey Reyes, direct, pasok ka na. Ngayon, since Ty, si Long, at saka si Kay Brosas, meron tayong tinatawag dito na agad-agad. Okay? So mag-uuna kayo, agad-agad lang. Isulat ang Let's Ask Pilipinas gamit ang lipstick sa isang papel. Ready? Go! Una na! Una, tayo ka agad ng papel! Hop! Ay! 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 Agad-agad! Nanalo si Kay Brosas! Oh my God! Long! Thank you very much, Long! Maraming salamat sa'yo. I'll see you. So, ang maglalaban-laban para maabot ang ating jackpot round ay sina Kay Brosas and Joey Reyes. So, good luck sa inyong dalawa. Okay, let's proceed to round 3. Apat na ang posibleng tamang sagot. And here's the first question of the round worth 20,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot: braso, likod, dibdib, binti. At ang tanong, tinanong namin ang mga senior citizen kung magpapatato sila. Saan? Sa braso, likod, dibdib, binti. Answers up? Okay, let's start with Kay. What's your answer? Una-una, huwag natin sila tawaging senior citizen, ka-offend daw. Mga survivors na lang. Braso. Ewan ko, feeling ko lang. Okay, tignan natin. Joey Reyes, direct. Kahit matagal-tagal pa na abutin ko ang edad na yan, ang napapansin ko is karamihan sa mga tao na, nag-cross na ng 60, medyo lumalawlaw na ang iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya hindi magandang lagyan ng tattoo maliban sa likod na hindi lumalawlaw. Di ba? Naninervous ako. Tignan natin. Let's ask Pilipinas. Braso, 63%! Okay. Hey, you have 55,000. Direct 45,000 pesos still. Dito na malalaman kung sino mananalo at papasok sa jackpot round. Okay? This question is worth 35,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot: newspaper, radio, internet, chismis ng maid, chismis ng kasambahay. At ang tanong, maliban sa TV, ano ang susunod na pinagkukunan ng mga tao ng balita? This is for the win. Answers up! Let's start with
Direct Joey Reyes. Direct, what's your answer? Ang iniisip ko yung common tao na hindi maaaring magkaroon ng madaling access sa internet. So ang sinasabi ko ay radio. Radyo ang kanyang sagot. Tingnan natin ang sagot. Nanlalamig ako. Ako rin, nalalamig din ako ni Kay. Kay, what's your answer? Ako naman, di ko alam, kasi hindi wala, tama sa amin direct, wala lahat ng internet. Wala din naman lahat ng radyo. Kasi walang kuryente. Ewan ko lang, baka lahat may newspaper. Nako, dito na! Alamin natin ang sagot mamaya na sa pagbabalik ng Let's Ask Pilipinas! Welcome back sa Let's Ask Pilipinas. Okay, nasa question number 8 na tayo at kung sino ang makakasagot ng tama dito ang maglalaro sa ating jackpot round. Okay, para sa 35,000 pesos. Ha, nakaka-nervyos. So, ang sagot ni Joey Reyes, radio. Ang sagot ni Kay Brosas, newspaper. Alamin natin ang sagot. Let's Ask Pilipinas. Thank you! 55%! Oh my God! That was really close. That was close. Maraming salamat sa iyo, Kay. Thank you very much. Thank you so much! Salamat. Love you. Joey Reyes! Ngayon, ang question ko na sa'yo, with this money, 80,000 pesos, pag makuha mo yung jackpot round na to, pag masagot mo ng tama, anong gagawin mo sa pera mo? Idodonate ko ito. I'm donating 100% of whatever I take home tonight to my charity of choice. And this Yes. is the School for the Deaf and Blind. Wow, galing. Thank you very much. That's the only way naman that you can really give back. And I think kailangan i-empower natin ang mga tao na may mga physical handicap to make them realize na pwede sila maging useful na mga mamamayan nitong bayan natin. Definitely. Definitely. Anyway, direct, ganito ang mangyayari, okay? Dalawa ang options mo. You can wager any amount less than the money you have right now, 80,000. Kung tama ang magiging sagot mo, you will win that amount and will be added to your winnings. Ngayon, pwede ka rin mag-all-in. In other words, you risk all your money, yung 80,000 mo. But, pag nakuha mo naman yung tamang sagot, 80,000 times 5 is 400,000 pesos. Aray ko. So, mamimili ka, wager or all-in. Gusto ko na kahit papaano at the end of the night, meron akong maibigay sa aking charity of choice, which is the School for the Deaf and Blind. Kaya hindi ko ilalagay lahat. I'm going to put a wager of 20,000 pesos para win or lose. May 60,000 yung aking charity of choice. Good luck! Ito na ang apat na posibleng tamang sagot para sa jackpot round natin. Ang mga tamang sagot, naglalampungan, nagse-cellphone, mahilig mag-comment, humihilik. At ang tanong, sabi ng mga Pinoy, ang pinaka-nakakairitang ginagawa ng katabi sa sinihan ay naglalampungan, nagse-cellphone, mahilig mag-comment, humihilik. Ang bilis! Ako direct, kung tatawagin mo ako, feeling ko, ayaw ko nung nagse-cellphone. Kasi masyado nang uso ang cellphone ngayon, kahit saan lugar, lahat ng tao nagse-cellphone. Tignan natin ang audience natin. Saan kaya sa tingin nyo? Cellphone? Nagko-comment? O yung iba naman, mahilig mag-comment. Yung iba naman, ay naku, ano ba yan? Ay naku, ganyan lang. Ay ano ba yan? Ang payat-payat ni agad dyan. Ay, ganun ba yan? Anyway, direct, what's your answer? Ang ano ko yung talagang pinaka-naiirita ko. Tama yung cellphone, nakakairita yan. Pero yung cellphone kasi maiklian lang yan. O kung yan nagte-text dahil umiilaw, nakaka-disturb. Pero ang pinakaayaw ko yung daldal ng daldal. Kinukwento yung ano, nagkukwentuhan. Mahilig mag-comment. Pusit na pusit ako eh. Mahilig mag-comment. Ang sagot, Let's Ask Pilipinas. Naglalampungan. Ba? 56%. But anyway, direct, you still have 60,000 pesos. Mabibigay mo pa rin yan. Maraming salamat, direct. I love you very much. Love you too, Aga. Good luck on your show. Thank you very much. Salamat sa'yo rin. I love you. Enjoy, di ba? Grabe. So ano ba bang pinag-iinitay ninyo? Sali na, just log on to www.tv5.com.ph/show/Let's Ask Pilipinas para makuha ang detalye sa pagsali dito. Ako po si Aga Bulak. See you again tomorrow night dito sa Gay Show kung saan
siyang may hawak ng sagot. Ito ang letra